Amen! Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, pwede po ba pakibati po ang inyong katabi? Maganda at pogi ka pa sa umagang ito. Ayan, kahit maraming pagsubok na pinagdaanan ngayong linggo na to, nagniningning pa rin po ang mga mukha natin. Wow. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. No? Kahit na may problema na pinagdadaanan, hindi nyo makikita sa kanila na matindi pinagdadaanan nila kasi kasama nila ang Panginoon. So muli po, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga kasama po natin online, magandang araw po sa inyo kung ano man pong oras sa inyo ngayon, magandang araw po. At naniniwala po tayo, ayan, na hindi po talaga kayang limitahan ang kayang gawin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit na nitong linggo lang po, binaha po ang church natin. Pero salamat po sa Panginoon dahil nandito po tayo sa church natin. Amen? At sama-sama po tayo na magpupuri at makikinig ng salita ng ating Panginoon. Yan. So ngayong buwan po na ito na rin po yung ating last week. Yan. 4th week na po tayo ng ating tema. Ano po ba yung tema po natin sa buwan na ito? Yan, rooted. So alam ko marami na pong tinuro ang Panginoon sa atin patungkol sa kung paano pa po ba tayo magiging rooted sa relationship natin sa Panginoon, sa faith natin sa ating Panginoon. And alam ko po na bago po matapos itong buwan ng July, yan, sa kailan ba? Next week, di ba? August na po, ang bilis, may pasok na po. Kami bukas, yung mga teacher po dyan, kaway-kaway, may pasok na. Parang ang bilis po ng mga pangyayari, pero salamat po sa Panginoon dahil nasa 4th week na po tayo ng linggo. Anong buwan ng July at naniniwala po ako na ngayong araw po na ito, since nalaman na natin kung paano tayo magiging rooted pa sa ating Panginoon, tuturuan po tayo ni Lord kung paano tayo mananatiling rooted sa Kanya. So, itong message na ito na i-share ko po sa inyo ay hindi lamang po para sa mga babae. Kasi nga po, itong message po na ito ay patungkol sa dalawang babae na talagang isa sa mga favorite ko pong story sa Bible. Yan. So, hindi lang po ito sa mga kababaihan, kundi para po sa lahat ng Kristiyano. And I know, marami pong makaka-relate sa storya ng dalawang magkapatid na ito. Yan. Feeling ko, nakukuha nyo na po kung sino po itong dalawang to. So, angkinin po natin na ito pong message na ito ay para sa ating lahat. Yan. Kasi po ito po ay mula sa ating Panginoon. And in this message, we will see two different lives between these two sisters. Sino kaya po yon? Si Mary and Martha. Yan. So, samahan niyo po ako na ating basahin ang ating passage yung umaga na ito. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And let us open our Bible. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Yan. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dyan, verse 38, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. Verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Verse 42, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Sige po, tayo po ay sumandaling yumuko. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Lord God,
Pinupuri ka po namin, Panginoon, dahil sa kabutihan at katapatan mo po sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil niligtas mo po kami, Panginoon, sa nakaraang bagyo, disaster, Panginoon. At naranasan po namin, Lord, yung pag-iingat at paggabay mo, Panginoon. Kaya po kami nakakatayo sa oras na ito. And Lord, ngayong umaga na ito, excited po kami na mag-aral, makinig ng iyong salita. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa na nakikinig ngayon, lahat po ng kasama namin online, maging dito po on-site, Panginoon. Lord God, patuloy na i-reveal mo po ang iyong sarili, Panginoon. At Lord, nawa, Panginoon, na hindi po kami uuwi, Panginoon, na walang bitbit mula sa iyo. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. At alam ko po, Panginoon, na wala po akong kayang gawin, Panginoon, kundi ikaw lang po ang may kayang gawin. At ikaw lang po ang siyang maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, join me in our message this morning. Or kung saan man po kayo nanonood dyan ngayon, baka hindi po umaga sa inyo. Yan, nandiyan po yung lola ko, nanonood po siya ngayon sa Amerika. Gabi na po sa kanila ngayon. Yan, magandang araw na lang po. Samahan niyo po ako sa ating topic ngayong umaga na ito, entitled, Choosing the Better Part. Sabihin nga po natin, Choosing the Better Part. At ito po yung question na sasagutin po natin. Yan, how to remain rooted in the Lord. Since alam na natin, paano ba tayo magiging rooted? Paano tayo mananatiling rooted sa ating Panginoon? And I believe, sabi ko nga po, lahat po tayo makaka-relate sa buhay nitong dalawa na ito. At kung makaka-relate ka sa dalawang yan, hayaan po natin na si Lord po yung mag-minister sa atin ngayong umaga na ito. So when we are magnifying Jesus, it also means that we are devoted and rooted to Him. Kapag nakikita po sa atin ang Panginoon, ibig sabihin po nun, devoted and rooted tayo sa ating Panginoon. So minsan po ba, ito tanong, naisip po ba natin, or natanong po natin sa ating mga sarili, yan, na rooted pa ba ako kay Lord? Nakaangkla pa ba ako sa Panginoon? Natanong po ba natin yon sa sarili natin? O minsan, dakilang tagapakinig na lang po tayo, pero hindi naman taga-sunod. Yan. So there are two sisters whom Jesus visited in Bethany. Yan, siguro po narinig nyo na po to. Na ilang beses yun na po narinig ang message na ito. Pero I believe na marami pa pong ituturo ang Panginoon sa buhay ng dalawang babae na ito. So actually, isa ito sa pinakagustong bisitahin ni Jesus. No, yung bahay po ni Martha. So una, tingnan muna natin yung buhay ni Martha. Yan, tingnan po natin kung ano po ba yung ginawa ni Martha nung time na si Jesus ay bumisita doon sa bahay niya sa Bethany. So ang unang point po natin para sa topic na ito, number 1, recognizing distractions. So, titingnan po natin dito, ano po ba yung naging distraction ni Martha. So, titingnan din po natin kung ano po yung hinighlight ni Jesus kay Martha. So, basahin po, hayaan nyo pong basahin po uli natin yung verse 38 hanggang 40. Sabi dyan, basahin po natin sa Tagalog. Si Jesus ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Okay, so tingnan po natin kung ano yung naging distraction dito ni Martha. Siguro ilang beses nyo na po narinig ito at ilang beses nyo na rin narinig yung naging distraction ni Martha. Pero alam ninyo, sa totoo lang, kahit na may ganong pangyayari, di ba po nabasa natin, inutusan pa ni Martha si Jesus. Di ba? Pero kahit ganon po yung nangyari, mahal po ni Jesus itong dalawang magkapatid na ito. Kaya nga po lagi niya, madalas niya pong binibisita ang bahay ng magkapatid na ito. And let us not forget na
Si Marta po ang nag-invite kay Jesus. Siya po yung nag-invite, no? At hindi po si Mary, no? Na bumisita sa bahay nila. Di ba sabi nga po sa verse 38, Martha opened her home to him. So she welcomed Jesus at kung hindi dahil sa kanya, hindi po makikita ng ibang tao si Jesus. Yan kasi po hindi lang naman po si Mary and Martha yung nandoon sa bahay nila. Maaring kasama po ni Jesus yung mga disciples niya at yung ibang tao na balitaan na bibisita si Jesus doon. Kaya maaring may mga ibang tao pa po doon. Yan. So napakalaki pong impact ng ginawa po ni Martha. Yan. Because inviting Jesus is very important. Yan. Na-try na po ba natin na i-invite si Jesus sa trabaho natin? Nasabi po ba natin kay Lord, Lord, samahan niyo po ako sa trabaho ko? Na-try na rin po ba nating i-invite si Jesus sa bahay po natin? Nasamahan tayo ni Jesus sa bahay natin. No? Nasamahan yung buong pamilya natin. Nagawa na po ba nating i-invite si Jesus na maging center ng buhay natin? Minsan marami po tayong ini-invite sa bahay. Marami po tayong pinapapasok sa buhay natin. Pero yung pinaka-importante na bisita, or pwede bumisita sa atin, baka mamaya hindi na po natin ini-invite. So, nawa po, i-invite at papasukin po natin si Jesus sa buhay natin. So, si Martha po ay isang type ng Christian na gusto niya lagi na may gawain po sa bahay nila. Yan, gustong-gusto niya na bumibisita doon si Jesus. Sino po dito gustong-gusto niya may gawain sa bahay nila? Yan, maaari po parehas kayo ni Martha. Gustong-gusto niya po yun. May Bible study, may worship na nagaganap sa loob ng bahay nila. Ganun po si Martha. Yan, gusto niya laging pinag-uusapan si Jesus. And wala naman pong mali doon. Tama po ba? Amen po ba? Napakaganda ng gawain at hangarin po ni Martha sa totoo lang. And ang heart niya is to feel Jesus comfortable. Gusto niya maging komportable si Jesus kapag bibisita sa bahay nila. Kaya nabasa po natin, malamang sa malamang, kitang-kita po natin, napaka-busy niya po nung time na to. Busy-busy siya na ipaghanda si Jesus, maging yung iba pang mga tao na nandoon. Diba? So, Martha is the one who invited Jesus. That is why it is her responsibility to take care Jesus. Yan. At yung iba pa pong kasama niya. Maybe gusto ipakita ni Martha kay Jesus, nung mga time na to, yung best service na magagawa niya for the Lord. Kasi nandoon sa bahay niya yung master niya. Kayo nga po, di ba sa bahay po natin, minsan pag alam nating may bibisita sa bahay natin, todo linis po tayo ng bahay. Sino po ganon? Magsabi ng amen. Yan, di ba po, yung mga pinggan natin na matagal na nakatago, di ba, biglang nalalabas. Yung sahig natin na nangingitim, biglang kumikinis. Di ba po, yung lababo nating nangingitim, biglang namumuti. Kasi kinukuskus po natin mabuti. Baka kasi makita ng bisita natin, nangingitim yung lababo natin. Di ba, grabe po yung preparation natin kapag kami mga tao na bumibisita po sa atin, lalo na kapag importante sila sa buhay natin. Ganun po yung ginawa ni Martha. At yung feeling niya that time, gusto niyang mabigay yung best service niya na magagawa for the Lord. Pero, tingnan po natin. Yan, sabi nga po, to serve God is the right thing we can do. Tama po yun. At buhay po nating paglingkuran ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, nabuhay tayo para paglingkuran si Lord. Kaya kung ngayon, hindi mo pinaglilingkuran si Lord, bakit ka pa nabubuhay? Diba? Bakit ka pa humihinga kung hindi mo pinaglilingkuran ang ating Panginoon? Pero ano po ba yung naging mali ni Martha dito? Ano po ba yung naging mali niya? But Martha didn't guard her heart. Hindi niya po binantayan yung kanyang puso. Hindi niya nabantayan yung puso niya. Mas nag-focus siya doon sa service niya for the Lord. Yan, maganda yung nais ni Martha, maganda yung service niya, pero ang problema, hindi niya po gwinardyahan yung puso niya. Sa kagustuhan niyang ma-please si Jesus at ibang tao,
her service was changed to burden. Nung una, excited siya kasi alam niya, bibisita si Jesus, andun na sa bahay niya si Jesus. Very excited siya. Pero nung makita at napagtanto niya na siya na lang ang gumagawa mag-isa, ay, yung joy na palitan, naging burden. Bumigat na yung kalooban niya. Yan. Minsan po ba, dumating sa point po natin, ng buhay po natin, na nakita natin, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero feeling mo, mag-isa ka na lang. Yan. May ganun po ba? Naranasan niyo po ba yun? Teka lang, parang ako na lang lagi. Ako na lang lagi. Di ba? Ako na lang lagi nag-pray. Bakit ako na lang lagi tinuturo pag may devotion? Ako na lang lagi pinagde-devotion. Ako na lang lagi pinaglilinis sa church. Dumating po ba sa point ng buhay natin, parang nakikita natin, mag-isa na lang tayo. Kasi po, si Marta, nakita niya po yun. Nasabi niya, teka, asan yung kapatid ko? Dapat katulong ko to eh. Bakit iniwan ako? Yan, bata ako na lang nag-iisa dito. Yan. So, yung feeling na ginawa at ginagawa mo yung best mo to please the Lord, pero may kurot naman sa puso mo. Yan. Tingnan nga po natin. So, check po natin yung ating puso. Yan. Tandaan po natin, never mababurn out ang isang tao kung tama yung puso niya sa paglilingkod. Amen po ba? Mapapagod ka. Talaga naman, di ba? Sabi ko nga po, hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. At talagang minsan nakakapagod po. Physically, mentally, di ba? Nakakapagod po talaga. Pero kapag alam mo at rooted ka sa Panginoon, at tama yung puso mo, never kang mababurn out. Hindi ka mawawala kay Lord. Kaya salamat po sa Panginoon sa katabi nyo. Pakitingnan nga po yung katabi nyo. Kasi rooted yan kay Jesus. Kasi kung hindi yan rooted kay Jesus, napagod yan. Kakalinis ng bahay, di naka-attend sa church. Amen po ba? Yan, sino po dito nagkakalyo ang kamay, kakakuskos? Yan, present po ako dyan, nagkakalyo mo yung kamay ko. Kakalinis po ng sahig namin. Yan, so marami po tayong pagod na pinagdaanan ngayong linggo na to. Pero salamat at rooted po tayo kay Lord kasi nandito po tayo, nakakatayo tayo at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yan, walang masamang mag-serve kay Lord, pero God is reminding us to guard our hearts. Yan, bantayan po natin ang ating puso. Baka si mamaya sa sobrang dami po nating ginagawa, makita mo na mag-isa ka na lang at puro ikaw na lang ang gumagawa. So sabihin nga po natin sa ating katabi, bantayan mo ang puso mo. Ayan, bantayan po natin ang ating puso. Kasi si Martha, yung invitation niya napalitan ng distraction. Worries, na-upset siya, na-burnout siya, at nakita niya na lang na siya na lang ang gumagalaw. Sabi nga po sa verse 40, hindi na siya naging masaya sa paglilingkod niya kasi napagod na siya. Tingnan po natin, verse 40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So, sa Tagalog, sabi niya, yung sinabi niya mismo kay Lord, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Dito, yung susunod, inutusan niya si Jesus. Sabihan nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Si Jesus, inutusan. So dito, makikita natin yung ginawa ni Martha, which is, ininterrupt niya at inutusan pa si Jesus. Kasi noong mga panahon na yun, nagtuturo na si Jesus. Yan, ininterrupt niya. Panginoon, bigla siyang lumabas doon, bigla siyang nagsalita ng ganon. So makikita mo na kapag hindi na magnify si Jesus sa buhay mo at hindi na rooted yung buhay mo sa Panginoon, kapag nag-iiba na yung ugali at nag-iiba na yung treatment. So tingnan po natin, meron po akong i-share po sa inyong tatlong bagay. Paano ba natin malalaman na hindi na natin na ma-magnify si Jesus sa buhay natin? Tingnan po natin. Letter A.
Distracted. Yan. O, ibig sabihin po ng distracted, walang focus. Hindi ka na makapag-focus kasi si Jesus dati ganyan. Ngayon, maliit na si Jesus sa paningin mo. Nawawala na si Jesus sa mga planuhin mo. Dati, pag nagpaplano ka, lagi mong inuuna ang Panginoon. Lagi mong pinaprioritize ang Panginoon sa mga planuhin mo. Lagi mo siyang sinasama. At mas nakikita mo yung mga negative things kaysa sa mga blessing or positive things na nangyayari sa buhay mo. Distracted ka na. Pangalawa, ito, sabi nga po, a distracted life is a result of a life that is not rooted to God. Ulitin ko po, a distracted life is a result of a life that is not rooted to God. So kapag hindi ka talaga rooted sa Panginoon, hindi rooted yung faith mo sa Panginoon, hindi rooted yung relationship mo sa Panginoon, ay talaga naman pong magiging distracted kayo. Yan. Pangalawa, full of worries. Yan. Ang buhay kung saan hindi na ma-magnify si Jesus, maraming worries yan. Maraming alalahanin yan. So pag sinabi po nating worry, give way to anxiety or unease, allow one's mind to dwell on difficulty or troubles. Yan. Ang tindi po ng pinagdaanan natin ngayong linggo na ito. At malamang sa malamang, maraming tao nagkaganto. Napuno sila ng alalahanin sa buhay nila. Diba? Puro worry na lang iniisip nila, naku, paano kaya ang bahay namin? Paano kaya yung mga pinundar namin? Diba? Pero kapag rooted ka sa Panginoon, naniniwala ka na yung mga bagay na nawala sa'yo, kayang ibalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi rooted tayo kay Lord. At hindi natin kailangang mag-alala dahil sagot po tayo ng ating Panginoon. Pangatlo, eto, yan. Baka mamaya minsan naranasan nyo po ito. Self-pity. Ano po ba yung self-pity? Kinakaawaan ang sarili. Yan. Katulad ni Marta, nung nakita niya na siya na lang ang kumikilos, naawa siya sa sarili niya. Diba? Yung akala mo, ikaw lang ang dumadaan sa mga pagsubok na yan. Diba? Yung akala mo, mag-isa ka na lang na naglilingkod at yung akala mo na wala namang nangyayari sa mga pagpapagal mo para sa Panginoon. Naawa ka ng sarili mo. Lagi na lang ako. Bugbog lagi ang katawan ko sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan nga, di na ako natutulog eh. Diba? Minsan, dumating na po ba sa point ng buhay nyo na kinaawaan nyo na po ang sarili nyo? Teka lang, yung mukha ko, yung buhok ko parang sabog na. Diba? Hindi ko man lang magawa magsuklay ng buhok. Diba? Dahil masyado tayong busy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. O, pagka ganun ang thinking mo, baka mamaya hindi ka rooted sa ating Panginoon. And I want you to remember this, na you are not alone. Sabihin nga po natin, you are not alone. Hindi ka nag-iisang lumalaban. Hindi ka nag-iisa na kumakaharap sa pagsubok na pinagdadaanan mo. At hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Pero ang mali dito, may mali. Kapag naiisip mo na akala mo lang, ikaw na lang ang nakakaranas niyan at nakaka-experience niyan. Alam niyo yung mga pinagdadaanan po natin, hindi lang po tayo yung nakakaranas nun. Yung ibang tao, nararanasan din po nila yon. At may mga napagtagumpayan ng pagsubok. No? At malamang sa malamang, yung mga pagdadaanan po natin ngayon, ay kaya po nating mapagtagumpayan dahil kasama po natin at rooted tayo sa ating Panginoon. Yan. So minsan, ang dami po natin gustong gawin. Tama po ba? Dami po natin gustong gawin eh. Pero ang tanong, gusto ba ni Lord yung gagawin mo? Yan. Maybe, kanina po, bago kayo pumunta dito sa church, baka meron po dito, may nagtatalo sa isip nyo, ano magagawin ko? Itutuloy ko ba yung paglilinis ng bahay? Magpapahinga ba ako? Kasi sobrang pagod ko kahapon eh. Maghapon ba naman ako naglaba? Diba? Maghapon ba naman ako nagkuskos?
Magapon ba naman ako naghugas? Meron po bang ganon? Di ba? Baka mamaya, kanina, naranasan nyo po yun. At nagtatalo yun sa isip nyo, a-attend ba ako, a-attend ba ako? Pero salamat, dahil napagtagumpayan nyo po yun. Nandito po kayo sa church ngayon at nakikinig ngayon. Di ba? Iniisip ni Martha na mag-serve, pero nakalimutan niyang kumuha ng command sa master. May command kasi si Lord. Di ba? May gustong sabihin ng Panginoon, kaya nga siya pumunta at bumisita sa bahay nila. Pero ang gusto niya, mapaglingkuran si Jesus, mabigay niya yung best service, yun yung inuna niya. Kaya naman, na ikaw na nakikinig ngayon, sa mga kasama po natin nanonood dyan, never ever forget why are you here at kung bakit ka nakikinig ngayon. Yan, kaya dapat bantayan po natin ang ating mga puso. And do not let distractions keep you from magnifying Jesus. Amen? So ayan po yung naging distraction ni Martha. Doon po tayo sa pangalawang point. Yan. So pangalawa po, makikita po natin dito yung example naman na pinakita ni Mary. Yan. So ito pong Mary na pinag-uusapan po natin, yan, hindi po ito yung yung nanay ni Jesus, ha. So marami pong Mary sa Bible at noong time po ni Jesus, yung pangalang Mary ay very common na ginagamit po. Hanggang ngayon nga po, yung nanay ko may Maria sa pangalan. Yan. Pangalawa, choosing to sit at Jesus' feet. Yan. Choosing to sit at Jesus' feet. So basahin po natin verse 39 to 42. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work for myself? Tell her to help me. 31, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So ito si Mary na naakusahang tamad ni Martha. Kasi nga di siya tinulungan, naupo lang. Why? Bakit kaya siya naakusahang tamad ni Martha? Because she sat on the feet of Jesus. Imbis na tumulong sa paghahanda, naupo lang siya. Di ba? Yan. Hindi siya kagaya ni Martha na ang daming ginagawa. Noong nakita niya si Jesus, ano po kaya yung ginawa ni Mary? Dali-dali po siyang umupo at nakinig kay Jesus. Yun po yung ginawa ni Mary. Minsan, yung tingin nating katamaran sa tao, yan, sa paningin ng Panginoon ay pagsamba pala yan. Diba? So don't get me wrong po, hindi ko po sinasabing maupo ka lang. Yan, hindi ko sinasabing huwag kang kumila sa bahay nyo. Gawin nyo yon, diba? What I mean is kapag moment na po ng pakikinig, yan, at pagsamba, at pagpupuri kay Jesus, dapat you do what is your priority. Amen po ba? Ulitin ko po. Kapag moment na ng pakikinig, pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, dapat you do what is your priority. Amen po ba? Tignan nga po natin, baka may nagsa-cellphone dyan. Baka mamaya may nagchat-chat dyan. O kaya mamaya yung mga kasama po natin online, wag po, ang tamaan, magbago. O mamaya yung mga kasama po natin online, nakikinig habang naglalaba. O kaya naman, habang nagluluto. Ulitin ko po, kapag moment na ni Lord, dapat nakapokus po tayo sa Kanya. Yan. So, hindi rin po moment ng pagtulog. Baka mamaya katabi nyo, pumipikit-pikit na pakitapik po. Dahil para kay Jesus, yung simpleng bagay na unahin mo siyang pakinggan, unahin mo siyang sambahin, nagpapakita ito ng worship sa Kanya. Sobrang napiplease po si Lord kapag nakapokus po tayo sa Kanya. Yan. So alam ni Mary kung paano niya
ima-magnify si Jesus, alam niya kung kanino dapat niya i-devote yung sarili niya at malinaw sa kanya kung ano yung mas dapat niyang bigyan ng oras. Oo, si Martha po ang nag-invite kay Jesus. Pero sino po ang nakinig? Si Martha. Kung si Martha gusto niyang paglingkuran ni Jesus, ibahin mo si Mary. Dahil ang gusto lang ni Mary ay makinig at mas mapalapit kay Jesus. Amen po ba? Nakikita po natin yung pinagkaibahan po nilang dalawa. So sabi nga po sa verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Nung dinescribe ni Luke yung ginawa ni Mary dito, na sat at the Lord's feet, it means nagpaturo at nakinig si Mary kay Jesus. Kasi nga, nung mga time na to, kaya nga po bumisita si Jesus doon. Kasi nga magtuturo po siya. At may gusto siyang sabihin sa kanila. So, kaya naman sabi ni Jesus kay Martha, ang dami mong gustong gawin. Di ba sabi niya, ang dami mong gustong gawin. Di ba sabi niya po, Martha, Martha, nababalisa ka. At abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito hindi aalisin sa kanya. Diba? Nung nakita niya si Mary, natumbok niya agad kung ano ang desire nito. Sabi ko nga po, ang desire niya, makinig at magpaturo, mapalapit sa ating Panginoon. Ganon din po ba yung desire po natin ngayon? Amen? Nawa po, ang desire po natin ngayong mga oras na ito ay magpaturo kay Jesus. At mas mapalapit po sa ating Panginoon. Hindi po yung, baka mamaya kasi mali po yung intention natin kung bakit tayo pumupunta sa simbahan. Minsan kasi, gusto lang nila i-showcase yung bagong outfit nila. Uy, bagong bili to. Bagong bili yung damit ko, kailangan magamit ko to ngayong linggo. Minsan ganon. Pero salamat kay Lord kasi tama po yung puso natin kung bakit tayo nandito. Tama po yung intention natin. Alam niyo po ba, si Mary, kung nanood po kayo ng palabas, cartoon po yun eh. Coco yata yun. Hindi ako nagkakamala. Coco. Si Mama Coco, yung lola nila doon sa palabas na yun. Yan. Meron pong, hindi ko makakalimutan na motto doon, yung seize the moment. Si Mary po, ito po yung kanyang motto. Seize the moment. Yan, sabihin nga po natin, seize the moment. Hindi niya sinayang yung panahon niya para i-please or i-magnify yung ibang tao. Binigyan niya ng importansya yung pakikinig niya kay Jesus. So every time na nag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon, every time na nandito po ang Panginoon at may gusto siyang sabihin sa atin, seize the moment. Huwag niyo na pong palampasin. Kasi baka mamaya may gustong i-reveal, may sabihin sa inyo ang Panginoon na hindi kayo nakikinig. Gusto pala kayong pagpalain ni Lord, hindi naman kayo nakapokus. Diba? Kaya po, nawa po, maging motto din po natin itong seize the moment. So, pangalawa po, yung point number 2, choosing to sit at Jesus' feet. Ito po yung example na pinakita po ni Mary. So, ito po yung panghuli. At pangatlo, ano naman yung naging response ni Jesus sa ginawa ni Mary? Pangatlo po, point number 3, Jesus' response, valuing the better part. Valuing the better part. Sabi po sa verse 42, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So makikita natin dito na Jesus affirmed Mary's choice to focus on Him, stating that she had chosen the better part. Alam niyo po, kapag inuuna natin ang ating Panginoon, hinihiling natin ng kalooban ng Panginoon ang mangyari sa buhay natin, binabalyo po yun ng ating Panginoon. At wala pong nasasayang. No? Wala pong nasasayang sa mga ginagawa natin for the Lord. Sabi ni Jesus, isa lang naman yung dapat gawin mo, yung makasama mo ako. At naniniwala po ako, yun din po yung sinasabi ni Lord sa atin ngayon. Isa lang naman yung gusto kong gawin mo, yung makasama mo ako at makinig ka sa akin. Kasi may gusto akong sabihin sa'yo.
Yung makasama mo ako at mag-focus ka sa akin. Yan. Nabibigyan pa po ba natin ng quality time si Lord sa buhay natin? May pagkakataon po ba sa buhay natin, sa araw-araw na binibigay po sa atin ni Lord, nabibigyan pa po ba natin ng specific and quality time si Lord? O baka mamaya pagising po natin, cellphone agad ang hinahanap po natin. Yan. Baka mamaya po, bago tayo matulog, cellphone pa rin ang hawak natin. Pwede po ba, bigyan po natin ng quality time ang ating Panginoon. Pag sinabi pong quality time, wala kang ibang gagawin. Hindi ka magpe-Facebook, hindi ka gagawa ng ibang bagay, nakapokus ka kay Lord. Nakapokus ka sa pag-uusap nyo ng Panginoon. Yan. Ito po yung tinatawag po nating devotion. O sige nga po, magsabi po ng malakas na amen yung mga nagde-devotion po dyan. Yun, ang dami. Thank you, Lord. Marami pong nagde-devotion. At salamat po sa Panginoon. Yan. So kapag po Sunday service, prayer meeting, or personal devotion natin, dapat nakapokus po tayo kay Lord. Baka mamaya, masyado po tayong nagiging abala sa maraming bagay. Nakakalimutan na po nating bigyan ng quality time ang Panginoon. Sabi ko nga po, pag binigyan po natin ng quality time ang Panginoon, at mas pinili po natin na mag-focus kay Lord, mas pinili po nating makinig sa Kanya, ay malamang binabalyo po yun ng Panginoon. At sabi ko nga po, wala pong nasasayang sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Tandaan po natin itong quotation na ito. Tasks are temporary, but being rooted in Christ has eternal value and cannot be taken away. Ulitin ko po. Tasks are temporary, but being rooted in Christ has eternal value and cannot be taken away. Kapag oras na ng Panginoon, oras na ng pakikinig, makinig. Yan. Baka mamaya may sinasabi o tinuturo sa iyo si Lord, hindi mo naririnig kasi nga hindi ka naka-focus. Pwede bang yung mga ginagawa po natin, isantami po muna natin. Kapag oras na ng Panginoon, i-focus po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At dito na rin po ako magtatapos. In conclusion, tandaan po natin yung motto na ito. Kapag ang dami mo nang ginagawa at yung tingin mo, natatambakan ka na, tumbukin mo yung main thing. Tapos ang laban. Ano po ba yung main thing natin? It is listening and giving time with Jesus is the main thing. Kasi baka mamaya ito po yung nakakalimutan natin. At kapag nakalimutan po natin to, baka makalimutan na rin po nating maging rooted kay Lord. Kung gusto po nating maging rooted sa Panginoon, gusto po nating mapanatili yung pagiging rooted natin kay Lord, unahin po natin yung main thing. Unahin po natin si Jesus. Mary is the best example of hungry woman for the presence of God. Ikaw ba, kailan yung time na huli kang nagutom sa presensya ng Panginoon? Kailan yung huling time na hiniling mo si Lord na maranasan mo? Kailan po yun? Tayo lang po makakasagot nun. Kailan ka huling nauhaw sa presensya ng Panginoon? Kailan ba yung huling time na inalis mo yung mga distraction sa paligid mo just to simply listen to God? Mary's life is the best example of a person who is rooted and devote her life to Jesus. She is willing to drop everything just to listen to Jesus. Ang tanong, willing ka ba na bitawan lahat para makapag-focus lang kay Jesus? Willing ka ba na bitawan yung mga labahin mo, yung paghuhugas mo, at yung pagkain mo sa time ng service?
malaking tanong, are you really willing? O ngayon lang kasi narinig mo itong istorya ng dalawang magkapatid na ito o ng dalawang babae na ito. Kung para sa Diyos, dapat pinaglalaanan po natin ng oras. Hindi lang basta oras. Sabi ko nga po, dapat quality time. Masyado na po tayong nagiging busy sa mundong ito at nakakalimutan natin yung one thing, main thing, and that is to listen and give quality time for the Lord. And maybe, marami nga po tayong pinagdaanan na pagsubok, hindi lang po sa bagyo, o pinagdadaanan po natin ngayon. And salamat kay Lord dahil nandito po kayo. And you give your time for the Lord. And naniniwala po ako na may tinuro po sa inyo ang Panginoon at may tinuturo pa. And let me share with you po, kagabi po, nung nire-review ko po itong message sa ito, nag-check din po ako ng messenger. Tinignan ko po yung mga chat sa GC. At sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Itong nabasa ko po na ito. Kasi nga po, naniniwala ako, nagaling din po kay Lord to. Yan, na ginamit niya po si Ninang Oli para sabihin po ito. Ang sabi po ni Ninang Oli sa GC, kaya ang Kristiyano, kapag hindi rooted, malamang sa malamang, mabunot. Amen po ba? Ulitin ko po, kaya ang Kristiyano, pag hindi rooted, malamang sa malamang, mabunot. Ayaw po tayo mabunot ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na mawala tayo sa Kanya. Kaya ano pong gagawin natin? Mag-focus po tayo kay Jesus. And let us focus our lives to Jesus. I-focus po natin yung ating mga sarili. Every time na may service, makinig po tayo. Magsulat po tayo. Kaya po mapapansin nyo, yung mga nagte-take down notes, yan po yung mga pinagpapala ng Panginoon. Kasi, sabi nga po sa pag-aaral, di naman po lahat ng sinasabi sa inyo na tumatatak sa isip nyo. Kapag nagsusulat po kayo, nababalikan nyo at naaalala nyo. Kaya salamat po sa buhay ng mga kapatid na nagsusulat every time na nakakapakinig sila ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa mga nakakaranas po dito ng matinding kapighatian o pagsubok ngayon, minsan nga po, kasalanan po natin yun eh. Diba? Pinili po nating mapunta minsan doon sa sitwasyon na yon. Kasi pa po, nakalimutan po natin yung main thing. Yung reason natin, bakit ba tayo nabubuhay sa mundong ito? It is to serve the Lord. Makinig sa Panginoon. Ibigay yung time sa Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, I believe na ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa. At tinuturuan niya po tayo. Pwede ba? Sabi ni Lord, unahin mo ako. Unahin mo ako. Ano ba ginagawa mo pag Sunday? Consistent ka ba sa Panginoon? Minsan lang pag may free time, ka-attend sa church. Minsan nagdadahilan na lang tayo kay Lord. Diba? Nagdadahilan na lang tayo. Kaya lang di po yun yung gusto ng Panginoon. Mabubunot at mabubunot po tayo kapag hindi tayo rooted sa ating Panginoon. Kaya I pray sa Panginoon na mas patatagin pa tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Mas palalimin pa ng Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya at ibigay ni Lord sa ating mga puso at hilingin din natin na i-desire natin yung desire ng Panginoon sa buhay natin. Pwede po ba inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito? Siguro po marami po tayong panalangin sa Panginoon. Dami nating panalangin kay Lord. Minsan nga, nagtatampo ka pa kay Lord. Bakit di ka sinasagot ni Lord? Baka mamaya, hindi mo na siya inuuna sa buhay mo. At baka mamaya, hindi mo na siya priority. Hindi mo na sinasama ang Panginoon sa mga planuhin mo sa buhay. At pinauna mo na lang yung sarili mong desire.
Minsan sa buhay natin, gusto natin maging matagumpay sa buhay natin. Makaranas po tayo ng kaginhawahan sa buhay natin. Wala naman po sigurong hindi gusto yon. Pero yun yung laging prayer natin. Nabigyan tayo na magandang future ng ating Panginoon, na pagpalain tayo sa maraming aspeto ng buhay natin. Pero yun nga lang po, baka mamaya kaya hindi binibigay yun ni Lord kasi hindi ka nagbibigay ng focus sa Kanya. Tinitira mo na lang or binibigay mo na lang sa Panginoon yung mga tira-tirang oras mo para sa Kanya. At tandaan po natin, gusto po nating makaranas na maginhawang buhay, buhay na pinagpala ng Panginoon. Kailangan po nating manatiling rooted kay Lord. Manatiling rooted kay Jesus. At matuto munang makinig. Matuto munang maglaan ng oras sa Panginoon. Sige po, I want to close your eyes right now. Pikit po natin ang ating mga mata sa oras na ito. And this time, I believe, sinasabi sa iyo ni Lord, Nak, focus ka sa akin ngayon. Kasi may gusto akong gawin sa buhay mo. May gusto akong i-reveal sa buhay mo ngayon. May gusto akong iparanas sa iyo. Nak, gusto kitang pagpalain eh. Kaya lang hindi ka nagbibigay ng oras sa akin. Ibinibigay mo na lang sa akin yung mga tira-tirang oras mo. Pwede ba this time, kausapin mo naman ako. Come on church, oras na ito, I believe that the Lord is here. At naniniwala po ako na kinakausap na tayo ngayong oras na ito. Come on, pwede ba sa oras na ito, hilingin po natin na si Jesus ang maghari sa buhay natin ngayon, na si Jesus ang magpatakbo ng buhay natin ngayon. Sa oras na ito, sabihin natin yun sa Panginoon. Come on! Buksan mo ang iyong mga labi. Kausapin mo si Jesus ngayon. Huwag kang mahiya. Hinihintay ka ni Lord. Nakausapin mo siya. Hallelujah! Panginoon, minsan sa buhay namin, masyado kaming nagiging abala. Panginoon, masyado naming inuuna yung ibang bagay. At nagiging dahilan kung bakit kami nahihirapan, Panginoon. Kung bakit kami nabibigatan, Lord God. Hindi na namin sinasama yung gusto mo. At hindi na namin kinukonsider yung kalooban mo sa buhay namin. Patawarin mo po kami, Lord. Patawarin niyo po kami, Jesus. Alam po namin, Lord God, hindi po namin deserve yung pagmamahal mo. Pero patuloy mo kaming tinatanggap, Panginoon, sa buhay mo. Dahil alam po namin na mahal mo kami. At ayaw mo kaming mapabayaan, Panginoon. At ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa oras na ito, nararanasan namin, Panginoon, ang pagtanggap at pagyakap mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, because you are faithful, God, Panginoon. Tapat ka sa aming buhay, Lord God, na kahit minsan nawala po kami sa iyo, ikaw yung Diyos sa patuloy na umaakay sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos sa patuloy, Panginoon, na sumasama sa amin, Panginoon. Lalo na, Lord God, sa panahon ng mga kabigatan at pagsubok namin sa buhay, Lord God. Nararanasan namin ang pag-iingat, pagpapala at pagkabay mo, Panginoon. Kaya, Lord, this time, Lord, patuloy namin inaalay ang buhay namin sa iyo. Lord God, maging foundation ka, Lord God, ng buhay namin, Panginoon. Maging foundation ka, Panginoon, ng pamilya namin, Panginoon. At ikaw, Lord God, ang magpatakbo ng aming buhay. Ikaw ang humawak, Panginoon. Ikaw humawak sa
sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang maging foundation nito. And Lord God, nawa, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, Panginoon, ay patuloy na maging rooted sa iyo, Lord God. Ang aming relationship sa inyo, Panginoon, ay patuloy na maging rooted sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil walang katulad mo. Walang katulad mo, Panginoong Jesus, na kayang magpatawad, kayang magpagaling, Panginoon, at kayang gumawa ng mga imposibleng bagay, Panginoon. Lord, marami ka nang ginawa sa buhay namin. Marami ka nang pinatunayan. Marami ka nang sinagot na panalangin namin, Panginoon. And ngayon, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na ilagay mo po sa aming puso at isipan, Panginoon, yung desire mo, Lord God, sa buhay namin. Na sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, lahat ng aming iisipin, Panginoon, at lahat ng aming tatrabahuin, Panginoon, ay kasama ka, Lord God. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala po kami na may ginawa ka sa umagang ito, Panginoon. At hindi po kami lalabas ng simbahan na ito, Panginoon, na hindi po namin bitbit mula sa iyo. Lord, I pray, Lord God, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nakakaranas, Lord God, ng kalungkutan, nakakaranas, Panginoon, ng panghihina, physical man ito, mental, spiritual, Lord God. I pray, Lord God, na patuloy na ikaw po ang siyang magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa kanila ngayon. Lord God, sa mga nangangailangan, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Lord God, maraming bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Lord, bigyan mo po sila ng wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay makita po nila yung mga magandang bagay na dapat nilang gawin, Panginoon. Na ikaw po pa rin ang napapapurihan at nagiging sentro nito, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na sa bawat araw po ng aming buhay, Panginoon, ay mapili po namin kung ano po yung better, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maging rooted sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, salamat sa presensya mo. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Kung meron po dito na kinakausap si Jesus ngayon, and first time mo lang na maka-attend sa church, first time mo lang na maranasan na kinakausap ka ng Panginoon, baka gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, papasukin mo ako sa buhay mo. At kung meron po dito na gustong tanggapin si Jesus sa buhay niya, gusto niyang makaranas ng breakthrough sa buhay niya, gusto niyang magbago ang buhay niya, sabi ng Panginoon, anak, papasukin mo ako sa buhay mo. Kung ikaw man ito, minaayayahan kita na itaas ang iyong kamay at sundan ang panalangin na ito. At itong panalangin na ito ay tanda ng pagtanggap mo sa Panginoon. At hinahayaan mo na si Jesus ang magpatakbo at maghari sa buhay mo. Come on, sundan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po. Salamat. Dahil ikaw, yung Diyos, nagmahal sa akin. Nagmahal sa akin. Ikaw yung Diyos, Ikaw ang Diyos na nagligtas sa akin. na nagligtas sa akin. Ikaw yung Diyos, Ikaw ang Diyos na nagpatawad nagpatawad
sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Panginoon, Panginoon, ang buhay ko po ang buhay ko po ay walang kahulugan ay walang kahulugan kung wala ka sa buhay ko. kung wala ka sa buhay ko. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, ngayong oras na ito, ngayong oras na ito, gagawa po ako nagawa po ako ng malaking desisyon sa buhay ko. sa buhay. At ito ay yung tanggapin ka. Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari at manguna sa aking buhay. Naniniwala po ako na may buhay na walang hanggan na ako dahil sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, minsan pa, salamat Lord sa presensya mo. Salamat Panginoon dahil naranasan po namin, Lord God, yung pagkilos mo Panginoon. Salamat Panginoon dahil tinuruan mo po kami sa pamagitan ng buhay ng dalawang babae na ito Panginoon. And Lord, ang desire po namin ngayon ay patuloy na manatiling rooted sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, hanggang sa pagdating mo, hindi man po namin alam kung kailan po iyon, ay matagpuan mo po kaming rooted sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Patuloy po namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri at lahat-lahat na salamat dahil deserve mo po ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen! Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon.